So napakalaking balita neto, mga sangkay. Itong NATO, siguro naman familiar po kayo sa mga bansa na bahagi po ng NATO. Ito sila ngayon, mga sangkay, ay magsasagawa di umano ng pinakamalaking military drill na aabot po ng 90,000 na mga kasundaluhan, mga sangkay. Itong NATO ang mortal na kalaban po nitong Russia, lalong-lalo na po ang China at North Korea. Talagang papalapit na siguro tayo, mga sangkay, sa sinasabing ikatlong digmaang pandaigdigan. Pero alamin po natin, mga sangkay, dahil nga po, very interesting. Ano ba to? Naghahanda na ba talaga para po sa ikatlong digmaang pandaigdigan? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito, mga sangkay, very interesting itong topic natin ngayon dahil ito nga po ang lumabas na balita. Itong NATO magsasagawa ng pinakamalaking military exercise. Naaabot daw po ng 90,000 military men ang sasali o lalahok. Ang NATO ay tinatawag, mga sangkay, na North Atlantic Treaty Organization. Isa sa pinakamalaking military o coalition ng ating mundo. Na ito nga pong NATO ay mainit ang mata ng Russia at ganun din po ang binubuo nitong NATO ay mainit din po ang mata sa Russia. So both of them. At ang Russia, mga sangkay, ang kakampi ay wala pong iba kundi ang China at North Korea. At pagdating po sa bilang, masasabi po talaga natin na napakalaki, no? Ng tatlong mga bansang yon. So sabi po dito, nakatakdang isagawa ng North Atlantic Treaty Organization ang pinakamalaking military exercises nito mula pa noong Cold War na lalahukan ng libu-libong tropa ng militar. Panoorin po natin ang balita. Kailan magsisimula ang drill at ilang bansa ang kasali dito? Yes, magandang araw, Noel. Ang biggest military drill na ito ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na tinatawag na Steadfast Defender 24 Steadfast Defender 24 ay magsisimula sa susunod na linggo at tatagal hanggang buwan ng Mayo. Napakatagal nitong military drill nila, mga sangkay. Magsisimula na po next week. Tapos tatagal po siya hanggang month of May. So ito po yung mga sangkay ngayon. Ito po yung pinaka crucial, no? Sa panahon natin ngayon, talaga nga namang nakikita po natin na nagkakaroon na po ng paggalaw itong mga kasundaluan sa buong mundo. At kaya ko gustong i-update kayo sa mga ganitong klaseng event for us to be ready. Kasi mahirap, mga sangkay, kung halimbawa na lamang ang Pilipinas, ang pinag-uusapan kasi sa bansa itong gulo ng politika eh. While other nations, ang pinag-uusapan po itong mga problema ngayon na talagang lumalala itong mga tensyon at nagkakaroon na po ng mga kampihan ng mga bansa. Pero siyempre ang Pilipinas, andyan po yung China. Mainit din po yan, mga sangkay. Kaya nga, kapag naganap ito, wag naman po sana, pero mukhang matadamay po talaga yung bansa natin. Lalahukan ito ng nasa 70,000 tropa ng militar mula sa 31 member countries, gayon din ng Sweden na nahahanda na maging ika-32 miyembro ng NATO. Pati Sweden, mga sangkay, no? Nakaraan, ang Sweden, nagsalita na po yung top official nila sa militar na magre-ready na po sila sa digmaan. So ito na po yung preparation ngayon na banggaan, mga sangkay, ng mga malalakas na bansa na ang nakakabahala dito, just in case na maganap ito, ay talagang magiging pinakamalala sa kasaysayan ng mundo.
At hindi ko alam kung ito na po yung tinatawag na Armageddon na nakasulat sa Biblia. Pero ang Armageddon kasi, mga sangkay na nakapropesiya sa Biblia, kalaban po ay Israel. At hindi na nga po ako nagtataka kung bakit po may mga tumutuligsa sa Israel gaya po ng UN. Okay? Marami po, mga sangkay. Kasi biblically, magiging kalaban po ang Israel dito ng maraming mga bansa ayon po sa Bible. No? Kaya hindi po ako nagtataka sa mga ulat na ganyan kasi biblical po talaga bago po magkaroon ng tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon sa bansa nila, magaganap po muna itong malaking digmaan na nakasulat sa Bible na ang tawag ay Battle of Armageddon. Pero I don't know kung naiiba itong magkakaroon ba muna ng World War III o ito na po yun hanggang sa ang mangyayari magiging isang malaking karakter ang Israel sa magiging battle na ito. Ayon kay Supreme Allied Commander Europe Christopher Cavoli, pagsasanayan umano sa drill ang pagtugon ng alyansa sakaling umusbong ang isang senaryo ng salungatan sa isang near-peer adversary. Ayan na nga po. Nagkaroon na po sila ng coalition. Sa ilalim ng bagong defense plan ng NATO, ang Russia at ang teroristang organisasyon ang pangunahing kalaban nito. Alam nyo na kung ano yon. Dagdag pa ni Cavoli, ipapakita rin umano ng Steadfast Defender 2024 ang kakayahan ng NATO na mabilis na makapag-deploy ng military forces mula sa North America at iba pang bahagi ng Allied Nations upang palakasin ang depensa ng Europe. Yan na po yung pinag-aaralan nila ngayon, mga sanggay, no? Paano mag-deploy ng kanilang mga kasundaluhan just in case na halimbawa yung Russia ay magkaroon na ng matinding pag-atake, gumamit na po ng mga nuclear. Pero hindi ko pa rin ma-imagine, mga sangkay, kung paano ang itsura ng mundo kung sakaling magkakaroon ng nuclear war, no? Talagang mas hindi ko ba imagine kasi ang nuclear, alam nyo naman kung gaano kadelikado. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, ano mga kagamitang militar ang kasama sa simulation? Noel, mahigit sa 50 barko mula sa aircraft carrier hanggang sa mga destroyer ang nasasali, gayon din ang higit sa 8 fighter jets, helicopter at drone at hindi bababa sa 1,100 combat vehicle. Grabe, ganun karami. So, just imagine, mga sangkay, parang ito na po. Kumbaga, inilagay na po nila ang kanilang sarili na nasa digmaan na po sila. Bilang na nga ang 133 tanks at 533 infantry fighting vehicle ang gagamitin ng NATO forces. Grabe itong military exercise sila. O, ay si malaki-laking drill pala ito. Maiba lang ako, Jeffrey. Update mo nga kami, kamusta ba ang weather situation naman dyan? Okay. So, ayan, 90,000 at gagamitin po yung mga pinakamalalakas na pandigma nila, mga sandata, mga sangkay, at mukhang ito po ay preparation po talaga sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Kaya binabantayan po natin ang bawat galaw ngayon ng militar sa buong mundo. Hindi lamang po sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas, kumbaga kaya pa po yung pag-usapan Pero ang nakakakabalang sa party ng ating bansa, kung madamay po tayo. Kung hindi mag-iingat ang ating government, possible na madamay po tayo sa, kung magaganap man itong ikatlong digmaang pandaigdigan, kung mangyayari talaga ito sa panahon natin ngayon. At kung ang mga nakita nyo sa mga video sa World War II ay nakakaiyak at mas scary, panoorin, mas malala po ang paparating. Bakit? Magiging labanan po ito ng nuclear. At I can't imagine, mga sangkay, kung paano po yan sasalagin ng mga bansa. Talagang ang mga IT dito, yung mga magagaling pagdating po sa mga computer, paghahack, I'm sure, magagamit po talaga ito ng militar. Kasi ganyan na po ang magiging digmaan na paparating. Kaya nga lang, mga sangkay, mas matindi po ito.
So let us pray, lalo-lalo na po yung mga Kristiyano. Wala naman po talaga tayong ibang sandata kundi prayer. Ano po ang kalooban ng Panginoon? Ganun po talaga. But ang pinakamahalaga, maayos po yung relasyon natin kay Lord. Just in case na pumutok man itong digmaan na ito, at least safe po ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. So ano po ang inyong komento about dito mga sangkay? Just comment down below. Now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Maganda po yung mga topic natin dito. Kaya naman, click the subscribe. O, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.